Ngayon po ay ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa kalangitan, the solemnity of the Ascension of our Lord. Sa linggo na ito, ang ating mahal na Arsobispo, lubos na kagalang-galang, Socrates B. Villegas, ay naghanda ng kanyang libhang pastoral bilang pagninilay natin sa linggo na ito sa mga nangyayari sa ating bansa. Nawa may kabukasan tayo ng isip at puso sa pagbabago ng ating pamumuhay para sa ikaunlad at pagbabago din ng bayan ng Diyos. Malungkot man at nagagalit, giting at pag-asa'y makakamit. Minamahal na sambayanan ng Diyos ng Arkidiocese ng Lingayen, Dagupan, ang bilis ng panahon. Noon lamang Biyernes Santo, inalala natin ang kamatayan ng Diyos sa krus at ang panlulumo ng mga apostol. Noong linggo ng pagkabuhay, nakita natin ang pagkabigla at duda ng mga apostol nung makita nilang muling nabuhay ang Panginoon. Ngayon, pag-akyat sa langit ng Panginoon, magnilay tayo sa lungkot na bunga ng paghihiwalay at ang masakit na realidad ng pamamaalam. Ganito rin ang ating pakiramdam habang ating binabalikan ang mga pangyayari sa ating bansa nitong nakaraang linggo. Tayo ay bigo at lupaypay na. Tayo ay lito at gulat. Nagluluksa tayo hindi dahil sa pag-akyat ng Diyos sa langit, kundi bunga ng pagkawala ng moralidad at kaayusan sa gobyerno. Ang kasagwaan ay hinigatan ng karangalan. Nalulungkot tayo sa lumalalang problema ng korupsyon sa kaban ng bayan. Nais nating makawala sa kumunoy na ito, pero parang lalo tayong bumubulusok pailalim. Palala ng palala ang halaga ng mga nananakaw. Ang libel ng pagsisinungaling at pagkatay sa katotohanan ay pataas ng pataas. Sa halip harapin ang paratang, ang mga akusado ay nagtatago gamit pa ang batas at ang pagpapatagal ng proseso. Subalit, ang katotohanan ay napakaliwanag at hindi na may pagkakaila pa. Ang biglang pagpalit ng liderato sa Senado na siyang inaatasan ng batas upang litisin ang impeachment case ay parang graffiti sa pader. Disenyong guhit na mapanlin lang upang maiwasan ang paglilitis. Hindi ito para sa bansa, kundi ginagawa para lamang sa maimpluwensyang personalidad. Masagwa ito. Kahindi-hindi dahil ang mga lingkod na tinatawag na kagalang-galang ay gagawa ng ganoon na kagarapal na aksyon gamit ang kapangyarihan. Ang Senado ay ginagamit bilang kanlungan ng hinahanap na sospek sa bisa ng warrant of arrest mula sa lehitimong korte. Nakakalito, hindi ka panipaniwala, kalunos-lunos, nakakasuklam, nakakahiya. Paano tayo umabot sa ganitong pagsadsad sa paglilingkod bayan? Higit sa nakakagulat na taas ng korupsyon at kahiyahiyang paggamit sa kapangyarihan, mayroon tayong pang pag-asa. May pag-asa pa. Bago umakyat ang Panginoon sa langit, tayo ay kanyang sinugo upang palaganapin ang pag-asang dulot ng mabuting balita sa buong mundo. Pero, akuin muna natin ang mga responsibilidad kung bakit nalugmok ang moralidad
sa ating mga pinuno. May ambag rin tayo kung bakit ito lumalala. Tila nabahiran din ng dugo ng pagkakasala ng ating mga kamay sa pagboto ng mga korap na opisyal. Huwag tayo nang magmaang-maangan. Kaming inyong mga lingkod ay nangaral upang kayo ay gabayan, subalit hindi kayo nakinig. Pinili nyo ang emosyon kaysa sa katwiran. Pinili ninyo ang kaugnayang kultural kaysa sa bansa. Pinili ninyo ang pagbebenta ng boto kaysa sa konsensya. Pinili nyo ang sikat kaysa may kakayahan. Kung ano ang itinanim, siyang aanhin. Magsisi at magsimulang muli. Kahit bang ating mga kamay ang bumoto sa mga korap at walang kakayahang mga opisyal, ang ating mga kamay rin ang may hawak ng pag-asa at kapangyarihang magbago. Anong maaaring gawin ng ating mga kamay? Una, pagdikitin ang mga palad at gamitin sa panalangin. Humingi ng tawad sa Diyos. Ang bayang nananalangin ang ihilom sa ating bansa. Ang malalang sakit ng ating bansa ay hindi basta may hilom ng aktivismo. Ipaubaya muna natin ito sa Diyos sa panalangin. Gamitin ang mga kamay tanda ng protesta. Sa ganitong kalaganap ng pag-abuso sa kapangyarihan, ang pananatiling walang kinikilingan ay pagiging duwag. Ang pagtahimik sa gitna ng kasinungalingan ay pagsuko. Ibasura ang korupsyon at huwag itong ituring na normal na kalakaran lamang. Gamitin natin ang mga legal na hakbang upang panagutin at i-pressure at isulong ang pagbabago sa politika. Ang totoong reforma ay makakamit hindi lamang sa panalangin at pagproprotesta, kundi sa pagsusumikap. Marami sa atin ang suko na at hindi na naniniwala. Ang kalooban ng Diyos ay kumikilos kung ang kanyang sambayanan ay kumikilos rin ng buong pananampalataya at may kagitingan. Isulong natin ang moral pressure. Hindi gamit ang karahasan o pamimili, kundi sa pamamagitan ng konsensya at paninindigan. Namamalagi ang kasamaan, hindi dahil ito ay malakas, subalit dahil ang mga mabubuti ay humihinto sa pagsusulong ng kabutihan. Huwag tangkilikin ang mga korap sa susunod na eleksyon. Ulitin ko yun. Huwag tangkilikin ang mga korap sa eleksyon. Baka nakatulog na kayo, isa pa. Huwag tangkilikin ang mga korap sa eleksyon. Ay tignan nyo ang kanilang record sa paglilingkod. Ang inyong boto, ang inyong taglay na kapangyarihan. Gamitin ito ng maayos. Maaaring maparusahan ang mga korap habang sila ay nasa katungkulan at kahit pakatapos nito. Subalit, maaari rin nating parusahan ang mga korap kung hindi natin sila iboboto sa araw ng halalan. Isulong natin, panagutin at bigyang linaw ang mga ito ayon sa isinasaad ng batas. Ang habilin ng Panginoon sa kanyang pag-akyat sa langit ay ang manatili tayo upang ipagpatuloy ang misyon. Bawal ang duwag. Bawal ang magbulag-bulagan. Bawal manlamig. Bawal ang sinungaling at magnanakaw at walang kahihiyan.
Huwag mapagod manindigan at huwag matakot lumaban para sa tama. Walang DDS or Pinklawan. Walang Ilocano o Bisaya. Lahat tayo para lamang sa Diyos at sa bayan. Laging para sa Diyos at sa bayan. Yun lagi, yun lamang. Samahan nawa tayo ni Maria, tulong ng mga Kristiyano sa pagpapanibago ng ating bansa. Mula sa katedral ng San Juan Evangelista, lungsod ng Dagupan, 17 ng Mayo sa taong ito, lubos na kagalang-galang, Socrates B. Villegas, Arzobispo ng Lingayen, Dagupan.